kung nasaan daw ba ang daddy niya. Sagot naman ni Yaya Maggie na nasa opisina pa daw ito. Tinalikuran ni Gio ang yaya sabay kamot sa kanyang batok. Naiintindihan naman ni Yaya Maggie ang nararamdaman ni Gio, kaya naman pinagsabihan nga nito si Gio na ginagawa lang daw ng daddy at tita Lexie niya kung ano ang mas nakabubuti para sa kanya. Ayon pa kay Yaya Maggie, dapat nga daw magpasalamat pa si Gio dahil mas magiging mabuti na ang kinabukasan ni Gio dahil doon wala nang masamang impluensya sa kanya. Binalingan naman ng tingin ni Gio ang yaya. Samantala, sa opisina naman nila David, habang abala ito sa pagpapaliwanag ng kanyang susunod na project sa ama ni Lexie na si Fred, ay biglang sumugod itong si Jill na punong-puno ng puot sa opisina ni David. Pilit inawat ni Mig si Jill, ngunit nagpumilit pa rin itong puntahan si David. Pinuntahan nga ni Mig si David sa loob ng kanyang opisina para ipaalam sana na nandoon si Jill. Ngunit hindi pa nakakapagsalita itong si Migs ay biglang sinabihan ni David na ano ba? Marami daw siyang ginagawa, ngunit pinagpatuloy pa rin ang pakay nito sa kuya at ayun nga, sinabi ni Migs kay David na nasa opisina daw nila si Jill at gusto siyang makausap. Sakto namang tinawag ni Jill si David at narinig nga ito ni Fred. Tanong niya pa kay David, "What's going on?" Sagot naman ni David kay Fred na siya na daw bahala doon. Dali-dali namang pinuntahan ni David si Jill sa kanyang kinaroroonan. Pagkalapit nga ni David kay Jill ay hinilan niya ito palayo sa mga kaopisina niya. Hindi aalis si Gio at hindi ikaw ang magdedesisyon para sa kanya. Pagalit, ngunit mahinang sabi ni Jill kay David. Mahinang sagot naman ang sinambit ni David kay Jill na sinabi na daw niya noon kay Jill ang tungkol doon. Pagalit pa ring sagot ni Jill na hindi daw siya pumapayag. Dagdag pa nito na maliwanag naman daw na ayaw ni Gio. Sagot naman ni David kay Jill na yun daw ang pinakamagandang desisyon para kay Gio. Giit naman ni Jill kay David na sabi daw nito sa kanya noon na kakausapin niya si Grace pero tinuloy pa rin niya ang desisyon niya kahit ayaw niya. Saad pa ni Jill na gumaganti daw itong si David at patalikod lang din naman daw kung tumira ito. Sabay talikod si Jill sa kanya. Hinila naman ni David ang kamay ni Jill at tinanong ito kung ano daw ba itong pinagsasabi ni Jill. Sagot nga ni Jill kay David ay dahil daw binaliwala siya nito pagkatapos may mangyari sa kanila. Kaya nagbago ang isip niya at nasagi daw ang ego ni David kaya niya iyon ginagawa. Nadatna naman ni David si Gio sa terrace ng bahay nila. Tinanong ang anak kung bakit daw hindi ito kumain. Sumagot naman si Gio na hindi na tumitingin sa ama. Sabi niya, akala daw ba niya na pag-usapan na daw nila ng ama niyang si David na hindi na siya aalis. Bakit ngayon tuloy na naman? Dagdag pa nito na inaayos naman daw ng ina niyang si Jill ang issue. Pilit namang pinapaliwanag ni David sa anak na paano daw kung may mangyari ulit, ang dami daw kaaway ng inang si Jill. Ayon pa kay David na hindi daw nila alam ang mga mangyayari sa susunod. Sa US daw, mas makakapagsimula ulit si Gio dahil walang nakakakilala sa kanya at walang may alam sa mga nangyari. Hindi naman umimik si Gio sa tinuran ng ama, kaya pinagpatuloy ni David ang pagsasalita. Palakas na sabi ni David sa anak na kapakanan lang daw niya ang iniisip niya. Masakit na tingin naman ang binaling ni Gio sa ama, sabay tanong, "Kapakanan ko, Dad? Kapakanan ko ba talaga? O ikaw mismo, gusto mo yon para matahimik na ako dahil malayo na ako sa'yo?" Maluha-luha namang umalis si Gio at iniwanan ang ama sa labas ng bahay. Hindi naman malaman ni David kung ano ang gagawin. Tuluyan na nga bang aalis si Gio at iiwanan ang kanyang ina na si Jill? Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Abangan!